Kamusta po guys? Nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Now, yung balita kahapon ay itong si Representative Kiko Barzaga ay sinuspende ng House of Representatives. Okay, bakit kaya? Sige, panoorin natin to and then let's give our um, opinion. Bakit deserve ni Kiko na masuspend, 'di ba? Oh, sige, panoorin natin. Tawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Inirekomenda yan ng Kamara kasunod ng ilang kontrobersyal na social media posts ni Barzaga. Okay. So, yung basihan nila ay about sa mga controversial na mga social media posts. Kung napadpad kayo sa kanyang social media account, guys, sa Facebook, actually may mga makikita ka daw mga malalaswa, tapos naghihimok siya ng secession ng Mindanao, 'di ba? At isa kang congressman, ha? O, naging councilor siya ng kanyang lugar. Kaso nga lang, ang problema kay Kiko, parang hindi statesman yung kanyang pag-uugali, 'di ba? Oh, 'yun. Hinatulan siya, 'di ba? Oh, sige, panoorin natin the rest ng video. Nakatutok si Darlene Kai. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Oh, tawa-tawa lang si Garin. Oh, actually ano 'to bago lang 'to September 15, 2025. Tapos ng election, congressman na siya ng few months, 'di ba? Tapos nagsilabasan 'tong mga issues about flood control and all that. Kung natatandaan niyo si Bongbong Marcos, yung presidente natin, nagsabi "Maya naman kayo sa mga sangkot sa flood control." Tapos sinakyan 'to ng mga DDS, 'di ba guys? Oh, tapos itong si Kiko ay kabago-bago bagitong congressman, tinirada niya si Bongbong Marcos tsaka si Martin Romualdez. Kung 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 pag-uusapan natin yung issue ng connection about budget and all that, kung meron man anything na valid, dapat ang ginawa niya, nag-file siya ng kaso, 'di ba? Kaso nga lang ang ginagawa niya, nag-iingay siya parang lata, lata na walang laman. Bakit? Kasi wala namang wala naman siyang inilalabas na ebidensya, 'di ba? Kung, ah, kung ikukumpara mo siya sa isang, let's just say, former senator former Senator Sonny Trillanes. Kung natatandaan niyo guys, si former Sonny Trillanes ay ginagawa niya, bago siya mag-file ng kaso laban sa mga kalaban niya o sa mga taong corrupt, katulad, let's just say, katulad ng mga alleged corruption, 'di ba? Ah, ang ginagawa niya bago siya kumuda, nag-file na siya ng kaso tapos meron na siyang ang daming boxes ng ebidensya. 'Yun dapat ang ginagawa ni Kiko. Kaso nga lang, 'yan 'yan, ngangaw, ngangaw, nyaw, 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 nyaw. Oh, 'yun. Oh, 'di ba? Pero wala ang laman. Oh, sige, tuloy natin 'to. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Oh, 'di ba? Wala pa namang kaso. Oh, 'di ba? Oh, gagawa siya ng eksena tsaka pakulo, 'di ba? Mahirap mahirap ang ganyang mindset, tapos iisipin mo, ah, kukumpara niya na yung sarili niya kay Jose Rizal. Hindi siguro hindi na nahihiya 'to si Kiko Barzaga, 'Di ba? Kinumpara mo pa yung sarili mo kay Jose Rizal, na si Jose Rizal ay
hindi produkto ng political dynasty. Ang daming alam, 'di ba? Doktor, ano pa, manunulat. So, ang layo talaga, 'di ba guys? At itong ginagawa niyang asal dito sa ano, sa Kongreso, sa tingin niyo ba ay kaaya-aya bilang isang congressman? Hindi, 'di ba? Ang layo eh. Okay, sige continue natin. Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Yun, no? Oh. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Kanina, mga post din ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay sa plenaryo. Inirerekomenda nito na suspendihin si Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababastos sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor at 5 ang hindi. Dahil dito, 6 na pong araw suspendido si Barzaga dahil sa umano'y disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances. For us to stand. Ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Kaugnay sa Okay, dating kasama kasi hindi na siya naging membro dahil sa mga antics sa mga ginagawa niya. 'Di ba? Syempre, kung hindi nasasayon ng yung pag-uugali at yung pag-demeanor mo or yung galaw mo, talaga matatanggal ka. Ito. social media posts ni Barzaga, kabilang ang tungkol umano sa kalaswaan at biglaan nila nag-uudyok na sunugin ang kamara. Bago pagbotohan ang committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. Natatandaan ko yun sinabi niya sa social media niya na susunugin yung camera. Imagine niyo, congressman ha, isang congressman tapos ganun ang gagawin niya. Tapos ano ba? Nag-iimok siya ng secession na paghiwalay yung Mindanao sa Pilipinas. 'Di ba? Kung mabuti kang congressman tapos bago ka pa, dapat ang ginagawa mo ay yung para sa ikabubuti ng iyong constituents. Yung mga kasama mo doon sa distrito. 'Di ba nakakaya isang batang congressman tapos hindi marunong pang sumunod, kahit sa rules man lang, imagine niyo binigyan siya ng due process para pakinggan yung side niya, bakit niya ginagawa to. Tapos anong sabi niya? Ang sinabi niya hindi siya nakarating doon sa committee hearing ng ethics. So anong nangyari? Hindi siya nakadalo, late na late siya kasi naglaro siya ng computer. 'Di ba? Kung wala ka sa katinuan, sira ulo ka. 'Di ba? Imagine niyo, binigyan siya ng at least due process. Tapos yun ang gagawin niya. 'Di ba? Nakakahiya sa isang congressman na katulad niya. Okay, let's continue guys. Ito yung speech ha. I wholeheartedly accept the decision of the committee. But I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the Mr. people Speaker, is inconsequential point of in order. relation to the amounts of lives Mr. Speaker, and point of futures order. that will be saved when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of of order, hundreds Mr. of Speaker. thousands to bring Marcos Sr. to Point of order, justice. Mr. Speaker. My punishment is only the beginning. Pero namatay ang kanyang mikropono. I would also like to put on record, Mr. Speaker. Okay, dyan naman tayo guys. So, imagine nyo, puro lang Bongbong Marcos. Pero, ano ba ang ginawa ni Kiko Barzaga bilang isang congressman? Di ba? Wala naman siyang any kittings. Sa kanyang constituents, I'm sure meron siyang ginagawa. At least. Di ba? Kailangan niya yun eh. Pero pagiging isang
pagiging isang masunurin sa rules, kahit kalaban mo yung majority, eh, sana naman lang, eh, naging ehemplo ka sa kabataan na hindi hindi yung mga bastos yung inilalabas mo sa social media mo, tapos, hindi ka naging, good example kasi, eh, nag-computer ka kasi hindi, na-late ka dahil napuyat ka sa kaka-computer. Eh, kung isang magandang halimbawa ka sa kabataan at sa ibang tao, dapat kung meron mang reklamo laban sa'yo, eh, dapat harapin mo, 'di ba? Tapos ngayon sasabihin niya, eh, dapat may, held accountable si Bongbong Marcos. Dapat kung kung meron man, yun na nga, ebidensya ang kailangan, pero ang problema sa kanya, eh, wala siyang nilalabas, 'di ba? Hindi natin inililis na walang kasalanan si Marcos tsaka si Martin Romualdez. Eh, dapat kung meron kang pero kung napaka-valid ng iyong, argumento na merong kasalanan siya, oh, maglabas ka ng ebidensya, 'di ba? Kumuha ka ng ebidensya yung mga tumutulong sa'yo sa Kongreso. Oh, tumutulong sa'yo, not physically, it should be, there should be a substance, 'di ba? Pero kung wala, eh, yan mangyayari sa'yo, 'di ba? At nabalitaan ko guys na just today, yung one of the things that, yung house ang kailangan gawin ni Barsaga, eh, tanggalin yung mga post na yun. Tapos ginawa niya, oh, 'di ba? Kasi hindi na siya makakapag-computer niyan kung wala siyang sweldo. Imagine mo, 200,000 plus yung kanyang sweldo tapos ganitong ah, klaseng congressman, 'di ba? So, nakakawalang gana. Okay? So guys, ano sa tingin niyo? Kung meron pa kayong suggestion, paki-comment po sa ating comment section, and if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po sa panonood, and I'll see you sa susunod na video.